Hello guys! For today, meron tayo ditong isang project na may mga nagre-request na kung paano ba gawin yung project na ito. So, ang project na ito is parang bendo machine, ginagamit sa bendo machine in which na maghuhulog ka ng coins and then meron siyang nakaset na time. Halimbawa, kapag piso ang inulog mo, meron kang 5 minutes na mag-on itong ating relay. So in turn, itong ating relay, pwede siya nakakonect sa kung ano ba ang ipro-provide yung services. So pwede rin to sa mga charging station, pwede rin ito sa mga car wash and etc. So maraming use ang circuit na to, itong project na to. Pero for today, bibigyan ko kayo ng konting kaalaman about sa paggawa ng isang bendo na circuit. So ito ay ginawa ko lang sa breadboard. Ayan, magulo pa ang wires. And then papakita natin mamaya ang mga connections and the circuit diagram ng project na ito. So ang kailangan natin dito is may coin slot tayo. Meron tayong 4 na buttons at meron tayong 4 na relay. So dinagdagan na rin natin ng buzzer para magkaroon ng alarm kapag tapos na yung time mo and kapag nag-start na yung time mo. Ang ginagawa ng circuit na ito is kapag naghulog ka ng coin sa ating universal coin slot, magse-select ka dito kung ano ang slot na pipiliin mo. Halimbawa itong button 1 natin, naka-designate ito sa relay 1 natin. Ang button 2 sa relay 2 and so on hanggang button 4 para sa relay na ito. So kapag pinindot mo itong button na ito, ang mag-on ay itong relay na to at itong kada buttons signifies the relay. So kapag hindi pa kayo maalam gumamit na relay, so meron din tayong tutorial about how to use relay. Pero ito naman ay modules, 4 channel relay module. And nagsusupply lang dito is yung 5 volts. And then makikita nyo dito yung connection ng relay. So meron tayong normally close at saka normally open. Makikita nyo dito yung kung ano yung mga contacts. Pero for today's tutorial, ang gagawin natin is isa-simulate natin gamit to. Pero actually, isa na tong project kasi nagana na siya. Ang gagawin na lamang ay lalagyan nyo ng casing or anuman. Kasi tulong din sa mga reference din para sa mga gustong bumuo ng kanilang mga vending machines. So, yun. So, meron tayo dito coin slot. Kailangan din natin ng 12 volts na supply. So, meron akong 12 volts adapter na ipapasok dito sa ating female balloon. Ito. Yan. So, mamaya-maya. Ano ba nga gawin natin? Try muna nating i-test ang ating project na ito. Ang gagawin natin, isaksak natin to. So buhay na yung ating coin slot. And then isaksak natin yung power ng ating Arduino board. Okay.
So basically, kapag wala ka pang hinuhulog na coins, kahit pindutin mo yan, hindi mag-on yung ating relay dito. Baliktarin natin para makita natin kung ano yung nailaw. Ngayon, kapag naghulog tayo ng coins, ang nakaset sa akin dito ay pag piso ay 10 seconds lamang. Kasi kapag ginawa natin 1 minute, masyadong hahaba yung ating video. So, ito. Hulog natin ng piso. Ngayon, kapag nakapaghulog tayo ng piso, select tayo kung ano ang slot na gagamitin natin. So, halimbawa, itong 4. Pag napindot natin, magbabuzzer siya. And then, mag-on yung ating relay. Ngayon, after 10 seconds, magbabuzzer siya and then mamamatay. So, basically, ganun lang ang kanyang ginagawa. Ngayon, kapag naghulog ka ng additional na coins, dadagdag yung ating time. Sa project na to, wala tayong LCD na included. Ang gagamitin natin is yung serial monitor ng ating Arduino IDE. So, bago natin puntahan yung code, puntahan muna natin itong ating diagram. So, ginawa ko to sa FreeSync para makita nyo ang connection ng ating project. So, kung makikita nyo dito, yan. Meron ako ditong para sa 12 volts 2 amps na power supply na gamit ko. Tapos ito yung sa coin slot. So, yung coin slot natin, kung makikita nyo yung connection, meron yung kulay pula na wire, kulay puti, kulay black, at saka kulay gray. So, 4 na terminals yung coin slot natin. Kung makikita nyo sa kanyang likod. Pakita natin. Ito yan, yan. Ito yung 12 volts, ito yung ating signal. Tapos ground and then counter nakalagay. Itong sa signal natin, coin ang nakalagay dito sa ating coin slot. Okay. So, yung terminal block na ito na nakikita nyo sa screen, ito ang nagsisignify ng ating coin slot. So, yung ground ng ating coin slot, naka-common ground yan sa buong system natin. Kung makikita nyo dito, pag kiniklik ko, nagiging yellow, naha-highlight yellow yung mga connection. So, sa ground yan naka-connect. Tapos, itong 12 volts ng coin slot natin, galing sa 12 volts ng power supply. So, yung ground ng power supply natin na 12 volts, naka-connect din dun sa coin slot. And then yung ground naka-connect dun sa buong system natin. And then may 4 akong button dito na ang gamit ko dito yung tap switch. So ito ay yung isang pin naka-connecta sa ground. Yan. So yung isang pin ng ating mga button naka-connecta sa ground. And then yung button 1 niya nakakonekta sa pin 4. Ang sunod ay pin 5, pin 6, and then pin 7. Yung buzzer natin, yung negative side niya nakakonekta sa ground, and then yung kanyang positive nakakonekta sa pin 13. Okay. And then, itong ating relay module nakakonekta sa 5 volts ito. Yun, kung makita nyo, ito 5 volts na ilaw siya. And then, yung ground natin sa ground ng ating system. So, ang pin ng ating relay is yung IN1 ay nakakonekta sa pin 8, IN2, pin 9, IN3, pin 10, at IN4 pin 11. So, kung makikita nyo, napakasimple naman ang connection niya.
Yan. So kung tingnan natin ito last time, para mag-proceed tayo dun sa code natin. So kung may tanong kayo, pwede nyong i-chat sa mga comments para masagot natin. Kasi itong project nito parang nire-request na sa akin matagal na. Pero kung tutusin, pag medyo may alam ka na sa Arduino programming, medyo madali na to kung tutusin. So sa mga beginners natin na balak magawa ng ganito, you can check yung ating mga tutorials about Arduino training series. So may ginagawa tayo dun na paunti-unti about sa programming na Arduino gamit ang mga sensors, buttons, relays, and etc. Pero ongoing pa rin yung ating video about dun. So okay, malinaw na tayo dito sa ating diagram. Okay. Okay, move tayo dito sa ating code. Pero lipat muna natin ito dito. Yan. So kung makikita nyo sa screen nyo, nandito na yung ating code. Ano lang siya, hanggang line 70 lang siya. Kasi na-utilize ko na dito yung paggamit ng array at sa mga for loop and etc. Okay. So nandito naman yung ating mga pins ng ginamit sa relay. Ito kasi yung mga time remain kasi kada buttons mo dyan meron siyang equivalent na slot ng time niya. Kasi iba-iba kasi yung time remain nung apat kung ginagamit mo ng magkakasabay. So ang button natin apat din. Ang coin slot nasa pin 2, ang buzzer pin 13. Itong start countdown naman, pag mag-i-start na yung isang slot mo, time remaining and etc. So itong credit line, ginawa ko to na yung equivalent ng 1 peso. So dito, yung 1 peso mo ay 10 seconds. Pero kung gusto nyong gawing 5 minutes or 1 minute, yung 1 minute, convert nyo muna sa seconds. So 60 seconds yun. So katulad din ng pag 5 minutes, ko-convert nyo sa seconds. So ang ginamit natin dito ay may serial monitor tayong gagamitin para makita natin ang status ng kada slot natin. Okay. So basic na for loop ang atin, dinidisplay natin yung timer. So ito nga pala yung kung meron kayong nagpo-program na kayo, 'di ba, yung ginagamit nyo dati ay serial.print. Ang aking ginagawa, ganito na lang, parang less than. Pero gagamit kayo ng isang library. So para sa library na to, kung wala pa kayong library na ito sa inyong Arduino IDE, meron din tayong tutorial about sa paghahanap ng library. So hindi na kayo mahihirapan kung saan ba ito hanapin. So check out the video about libraries dito sa ating channel. Okay. So ito yung mga input pull up yung sa coin slot, ang buzzer natin output, tapos naka for loop, and then array yung ating mga declaration ng mga pins. So yung sa button input pull up, tapos ang relay naman ay output, tapos digital write relay high. Kasi itong mga relay na ito, inverted kasi ang signal ng mga ito. So pero
sa mga naghahanap ng code na to ay please feel free to download, pero kung gusto nyo na mas maunawaan ang process ng code, mas magandang tapusin nyo ang video na to, kasi madalas naman sa atin na kapag nakita natin na may code na, download lang natin and then gagamitin natin sa project natin. Pero kaya tayo nagpro-provide ng mga tutorial para malinawan din yung mga nagagawa ng project na kagaya nito. Meron na kayong reference, kasi kung medyo kuwari ginawa nyo itong thesis, parang isang thesis na to kung tutuusin, isang capstone na ganun. Okay. Coin count. Ang coin count, ito yung count nung coin na napunta dun sa ating coin slot, sa signal ng ating coin slot. So, mag-i-initialize tayo na 0 yung coin count. And then, i-display din natin yung coin count sa serial monitor natin. And then, magde-delay tayong konti. Okay. So, kung mapapansin nyo dito, kaya napaikli yung code dahil na ginamitan ko siya ng mga for loops. So, gamit na gamit ang for loops ko dito sa code na to. Hindi mo na kailangang isa-isahin yung mga button. So, halimbawa, nag-for loop ako dito. Ito. So, kung hindi nyo pa kabisado ang mga loops, meron tayong Arduino training series. Pwede nyo i-check yung playlist sa channel natin para maunawaan nyo ng maayos kung paano ba ginagamit yung mga for loop. Medyo advanced na kasi ang mga code na ganito. Kasi kung tutuusin, parang napaikli mo ng talagang maikli yung code mo. So, sa for loop natin, iikot siya ng 4 kasi nagano tayo ng from 0 to 4. So, 0, 1, 2, 3. Pag 3 na ito at naging 4, lalabas na siya ng for loop. So, dito sa for loop natin, i-read niya yung button niya kung napipindot. Kasi itong button na ito, kapag pinindot mo, 0 ang kanyang output. Pero kapag hindi mo pinipindot, 1 ang kanyang output. So, inverted din siya. So, time remaining, yung coin count natin, halimbawa naghulog tayong piso, di 1 pulse galing sa coin slot natin, times yung credit line, so ang ginamit natin dito, 10 seconds, plus yung time remaining. Initially, ang time remaining kasi 0 kung hindi mo ginagamit. So, pag naghulog ka ng piso, di 1 times 10, edi meron kang 10 seconds. And, ang program na to medyo hindi siya anong tawag doon? Nagre-relay masyado sa delay. So, nagre-relay siya sa tinatawag nating millis. So, yung millisecond na running doon sa ating controller. So, itong buzzer millis, kapag, diba kung napanood nyo yung mga tutorials natin, pag nagbabuzzer tayo, ginagamitan lang natin ng delay. So, dito, hindi tayo nagamit ng delay, pero ang ni-utilize natin is yung millis na function. Okay? So, kapag mamaya ito, balikan natin yan. Yung millis kasi, yung current na millisecond na nagra-run yung ating Arduino board. So, kinukuha niyo yung current na milliseconds simula nung nag-on yung ating Arduino. And then, mag-high siya. Tapos, digital write relay low. Diba pag low ang relay natin, mag-on yung relay natin. Kasi nga, inverted siya.
And then, yung ating start countdown na naka-array pa rin to. Pansin nyo. Naka-array lahat. So, ibig sabihin, dito sa for loop na ito, apat na beses niyang niraran na kinukuha niyang status ng kada laman ng array. So, yun yung apat. Kaya napaikli din yung code na to. Tapos, yung coin count natin, syempre, magre-reset siya sa 0. Kasi pinindot natin yung button. And then, pag lumabas siya dito sa for loop naman na bago, ititingnan niya kung start na yung countdown. So, naka-array din to. So, i-check niya lahat yung status nung apat. Yung apat na slot kung ginagamit. Tapos ito, millis minus current millis is greater than 1. Ibig sabihin ito, kung hindi nyo pa alam ito, parang ang ginagawa niya dito, yung current millis niya ay ano siya dito, ang tawag doon, ina-update niya yung current na time na dito. And then minus current millis, pag lampas ng 1,000, ibig sabihin yan 1,000 milliseconds, ibig sabihin naka 1 second na siya. So ang mangyayari, yung time remaining natin ay magma-minus 1. So, every 1 second, nagma-minus 1 yan. So, dun yung countdown nung ating time. Ngayon, kapag ang time remaining natin is less than 0, yung start countdown natin, magsi-0 na. Yung ating relay, mag-high. So, pag nag-high siya, mag-off. Kasi inverted. Yung buzzer natin, mag-high. Buzzer millis. Ito, tingnan natin yan dito sa sunod na mga lines. So, ang time remaining magiging 0. And then, record ulit siya na current millis, update siya sa ating for loop. So, basically, itong mga for loop, talagang ang ginagawa niya is pinomonitor niya yung apat na button at yung apat na status nung ating yung pag-o-on na relay status, kung siya ba'y ginagamit o hindi. And then dito natin makikita yung sa buzzer, magdi-digital read tayo ng buzzer kung siya ba ay naka-high or naka-low. So kapag naka-high siya, and ibig sabihin kasi ng end ay dapat itong dalawang condition na ito ay masunod. Yan. So, millis minus buzzer millis. Kasi itong millis continuous to nagraran. Kung ilang milliseconds na nagraran yung inyong Arduino. So, ima-minus millis minus buzzer millis greater than 2,000, ibig sabihin magbabuzzer ng 2 seconds. Kapag na ano yung condition na dalawa, pag naka-on ng buzzer at naka 2 seconds na siya, digital right, buzzer low. So mamamatay na yung ating buzzer. So yun lang ang laman ng loop. So sa mga beginners dyan na gusto pang matuto, please subscribe to our channel kasi ang aming channel ay dedicated sa pagtuturo ng mga pagpo-prototype. So kung hindi nyo man maintindihan pa ang codes na ito, pwede nyo siyang gamitin as reference para kung may project kayo, medyo hindi na kayo mag-research pa. So, okay. Testingin natin ngayon. Buksan natin yung nga pala, ang title ito, 4 timers. Kasi 4 na timers yung kanyang kinokontrol. 4 timer.
Parang chick boy lang ano. Okay guys, so buksan natin ang ating serial monitor. So yung serial monitor natin, yan. So dito ngayon natin tinitingnan yung timer 1, timer 2, timer 3, timer 4, at saka yung coin. Kapag naghulog ako ng coin, halimbawa, kunin muna natin to, mga coins natin. Okay, maghulog tayo ng, baba natin ng konti para kita sa camera. Hulog ako ng 5 piso. So kapag naghulog ako, so yung coin count natin naging 5. So pipili ngayon tayo dito kung anong button ang ating pipindutin. So halimbawa, pinindot natin itong pang-4. So yung timer 4 dapat magkaka-time. So 5 times 10. So 50 seconds dapat siya. Yan. Magbabuzzer siya ng 2 seconds, then may timer na siya. Hulog ako ng piso. So meron na akong coin. Ngayon kapag pinindot ko ulit itong pang-4 na button, kailangan madagdagan siya ng 10. Tapos magbabuzzer pa rin siya. So ito 25. Pag naging 20, pindutin natin. Okay. So naging 30 siya, nagka-countdown pa rin, and then yung coin count natin 0 na. So maghulog tayo ng 10 piso. So yan, 10. So pindot natin yung sa slot 1. So yan ay 10. 10 times 10 ay, yan, 100. So ito, mag-alarm na to kasi patapos na ang timer niya. Ayan. Kaya habang nagka-countdown yung unang slot. Kita nyo naman sarili yan, oh. So 5 piso. 5 piso. Sa slot 2 naman tayo. Tama pa? Sa slot 3 piso. Okay. So 10 seconds lang to kasi kapag 5 minutes baka mamaya pa tayo matapos. 8 piso. I-add natin sa timer 1. O yan na. Pag 40 pindutin natin. Okay. O, naging 50. So dire-diretso lang yung timer niya. Hindi kailangan ito ng debounce, oh. Kahit pindutin, hindi na i-stack yung program. Yan, oh. Sa mga hindi pa nakakalam ng debounce, mayroon tayong tutorial dyan. Pag ginagamit natin ang mga buttons, automatic na may debounce dapat. So, okay guys, kung may tanong kayo, pwede kayo mag-chat sa ating page. Hindi naman tayo nagdadamot na ating mga codes. So, tinutulungan nga natin yung mga students natin or mga hobbies na gumawa ng kanilang prototypes. So, para naman ma-improve ang ating kamalahe sa technology dito sa Pilipinas. Pero kung binigay ko na itong reference na to, tapos nagpagawa pa rin kayo ng inyong project, medyo mag-isip-isip na kayo sa inyong kinukuhang course. Okay guys, we're here to help. Pero kailangan nyo ring tulungan ng inyong mga sarili. Kasi ang ating mga sarili lamang ang tunay na makakatulong sa atin. So that's it na muna guys. Sana may natutunan kayo. At kung gusto nyo ng
ma-notify kapag may mga bagong videos. Please like and subscribe to our channel. At thank you na rin po sa ating mga viewers, sa ating mga nagko-comments. And good luck po sa inyong mga prototypes. Bye-bye na muna. Bye-bye.